Gamit na gamit at ginagamit ng mga pro Duterte kasama na yung mga political vlogger nila itong iso kay dating Speaker Martin Romualdez. Tanong lang po ito, sinusuportahan na ba ninyo si Romualdez ngayon? Kakampi na ba na ninyo? O inyong kinakampihan na? Kasi ang gulo na rin ng inyong mga galaw Ha? Mula nung bumaliktad yung apat na mga maleta boys na nagsabing sila ay nagamit lang, pinangakuan lang ng pera para maging testigo laban kung kani-kanino kasama kay Romualdez. Ngayon biglang nag-iba na. Binabanatan niyo yung apat na mga maleta boys, tapos pinagbibintangan pa ninyong mahina yung kaso dahil walang ebidensya ang ombudsman at ang gobyerno laban kay Romualdez. Parang gusto nilang palabasin na drama lang ito at nagiging kawawa na si Romualdez. Kita yung mga hugot, di ba? Pinapalabas pa nila na para bang hindi seryosong kasuhan si Romualdez dito sa issue ng graft and corruption sa flood control scam. Ayun. At kung inyong mapapansin, halos nga, ayaw ko na ipakita sa inyo, ini-interview pa nga nila yung mga abogado ni Romualdez at karapatan naman nila yan. Pinapalabas nila na parang kinakawawa na daw ang kampo ni Romualdez. Dahil nga ho dito sa pinipilit daw pong kasuhan at nag-withdraw pa yung apat na maleta boys. Matindi. Kita nyo? Kung inyong magugunita, sa State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos Jr., sinabi niya na patong-patong ang kakaharaping kaso ng dating speaker. Sino ba yon? Si Martin Romualdez. Diba? Maraming natuwa, pati mga Duterte supporters, siguro natuwa dyan. Pero ngayon biglang may nag-withdraw na testigo at hindi pa naipapailang kaso dahil under evaluation pa at case build-up binabanatan ng gobyerno at tila kanilang pinagtatanggol pa ngayon ang kampo ni Romualdez at ang kanyang mga abogado na nabiktima na nga ng di umano'y iniipit o ginigipit. Saan ba talaga kayo? Nakakalito talaga kayo sa bagay. Nanlingyan nyo Nung araw na hindi pa nakukulong yung mga senador na kaalyado nyo at may hawak ng Senado, laging sigaw nyo, imbestigahan ang flood control scam. Diba? Galit na galit kayo sa korupsyon. Tapos ngayon, nung makulong isa-isa yung inyong mga kasamahan, tulad ni Marcoleta, na Mike Defensor, si Cayetano, posibleng susunod na ito dahil nasilip na rin ang kanyang mga project sa Taguig. Iba na ang linya nyo ngayon. Actually, ang kampo ng minority sa Senado ang humiling na huwag na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. Dahil yung pala sa Taguig, baka may masilip at nasilip na nga. O kita nyo, lahat ay bumabalik sa inyo. Kasi ang katotohanan kailanman hindi pwedeng pagtakpan. Kahit paanong gawin yung tahi-tahi ng istorya at kwento para pagtakpan nyo at meron kayong kampihan, lalabas at lalabas pa rin ang inyong mga personal at political interest galit sa gobyernong ito. Ang gusto nyong palabasin, hindi lang mahina ang gobyernong ito, ang gusto nyong palabasin, nagtatakipan pa. Sinabi na nga ng Pangulong patong-patong ang kaso ni Romualdez dating speaker Ngayon ang binabanatan pa rin niya ang gobyerno dahil hindi na ipapal yung kaso. Hindi naman kasalanan ng gobyerno kung nag-withdraw at nagsabi ng totoo yung maleta boys na apat na sila ay nabihag lang sa pangakong gaganda ang buhay kung titistigo. Hindi naman nangyari. Patong-patong na kasong inabot nila. Karapatan nila yon. Ang lumalabas, totoo na sila ay nabayaran lang ng pangakong 2 taong magandang buhay kasama ang pamilya. Hindi naman ipinagkaloob. At nangyari lang ang lahat ng ito matapos makulong si Marcoleta at saka si Defensor. At si Alan Cayetano ay minority na ngayon sa Senado, tapos under investigation pa rin sa kalimtulad na kasong may kaugnayan sa flood control. Yan po yung nagkabuhol-buhol ng kanilang mga istorya at makaganapan. Hindi ho katotohanan pagka ganyan ang hinahanap.
ako naman at ang ating mga channel at kayo po sa ating mga kababayan sa buong mundo, ang ating pinanindigan dito, ano ang totoo, dahil pera ng taong bayan ito. Huwag pagtakpan, huwag tahi-tahiin ang kwento. Kahit sino dapat managot. Eh kung gusto ng mga Duterte at kanilang supporters, totoong panagutin ng lahat, eh bakit ngayon parang iba na ang dating? Ha? Na-penetrate na ba kayo ng mga Romualdez? O gagamitin yung mga Romualdez para siraan ang gobyerno at ang kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr.? Yung ba ang linya nyo ngayon? Gamitin si Romualdez para siraan si Pangulong Marcos? Sa tingin ba ninyo magpapagamit si Romualdez sa mga Duterte supporters? Ayan o. So, yan yung nangyayari at observation ko at analysis sa kaganapan. Maging maingat po tayo. Ha? Sa mga nangyayari. Natural, lahat sila magdi-deny sa mga ganitong klase ng mga balita. Pikon pa nga yung mga yan. Magbabanta, magmumura at kung ano-ano akusasyon. Wala akong pakialam dyan. Ako ay maninindigan sa aking sariling observation, opinion, at interpretation sa kaganapan. Baka akala ng mga DDS, makukuha nila si Romualdez na maging kakampi nila at maging kalaban ng mga Marcos. Hindi natin alam kung mangyayari yan. Kaya yung mga Romualdez, maging maingat din kayo. Hindi ba nyo halata, ginagamit na kayo ng mga pro-Duterte political blogger at saka yung mga DDS mismo. Kumbaga sa binubuli na kayo, inuurot na kayo, na magalit kayo laban kay Pangulong Marcos. Eh tingnan natin kung yan yung mangyayari. At alam naman natin, isa lang ang layo niyan. Pag nagamit si Romualdez, kung siya magpapagamit, bibitawan din sa area ng mga Duterte. Kukunin lang nila yan ng mga pagkakataong maging testigo para doon sa kailang hangaring sirain ang gobyernong ito. Eh grabe naman kayo. Wala nang 2 taon, eleksyon na. Wala nang 2 taon, tapos na si Pangulong Marcos. Sa June 30 ng 2028, expired na si Pangulong Marcos. Tapos na yung term niya. Ngayon, Agosto na. O, di ba, wala nang 2 taon. 1 taon na lang, eleksyon na. Bakit ayaw pa niyong tumigil ng mga kababanat at paninira sa gobyernong ito? Tumulong na lang kayo. Kaya kayo nakakasuhan, kaya kayo na ipapakulong, kaya kayo under investigation, kasi sa inyo rin nanggagaling ang dahilan. Dahil masyado niyong sinubukan, binabaliwala, at iniinsulto ang ating gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Ay nagkamali kayo. Dahil ang sinasabi niyong mahinang presidente, gumalaw na. Whole of government approach ang galaw. Nagpa-imbestiga na kahit kanino. Pag may ebidensya, kakasuhan kahit sino at ipakukulong. Yan ang rule of law na matagal ko na sinabi. Hindi naman ako nagkulang from day one. Dahil sinabi yan ng gobyernong ito na rule of law, due process ang papairalin. Yan ang totoo. Eh lagi sinasabi nyo, mahina, bangag, ganito, kaliwat kanan. O ayan, nayari kayo ngayon. O, ano nangyari? Kayo ngayon ang makakasuhan, nakulong, at pwedeng ipakulong sa mga susunod na araw. Antatabayan na lang natin yan. Antabayan na lang. Ano po inyong masasabi dyan? Observation at opinion lang, walang personalan. Ang opinion ng mga channel na ito merong pinanghuhugutan.